Sige, magsugot ta sa aton karon nga pagtuon sa pulong sa Dios, no? Dirita sa sa habitat tomado. Sige, sa atong pagsugod nga atong pagatunan kung ano man ang ginatawag ni siya nga the armor of God o kung hinagiban sa Dios nga ginadagway ni Pablo sa mga hinagiban ngaya sang Roman Empire. Kay ang Roman Empire sa sinanga panahon epektibo sila sa ilahang nga nasod Roman Empire, no? Nga sa mga kasoldaduhan sa paggamit sa ilang nga hinagiban nga armor. So sa anuman nga mga palibot nila nga mga kasoldaduhan, epektibo gid sila amo na nga nadaog nila ang ilang palibot nga sa ilang nga pamagi sa anuman nga mga mando dira. Ginadagway lang niya sa armor of God. Sige, sa atong pagsugod, mag-pray ta, check sa atong kagalingon, kung naay something to confess, nga, kung kinanglanon, tapos pasalamat sa Ginoo, sinibating kita sa to the Lord, din tingog na ako ng pagkampo. Sige, let's pray. Simoblaan nga may, salamat Ginoo sa mga higang ginatag nimo sa among Ginoo sa pagpayan sa patuon. Keeping on moving on to be like Christ, yielded to God Holy Spirit, na sa pagdahin sa pagtuon sa ginatawag nga spiritual growth. Kani simo nagkampo kami sa teaching ministry kag pamatuod sa bulang nga espiritu bisan ginas pagatag of giving us spiritual IQ, spiritual understanding sa mga pulong. Kasi imong grasya sa maagi nga nadong pangin pasalamatan sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. So, armor of God. So, mabasa nato ni siya sa Episo 6, 14. Dira magsugod. Episo 6, 14. Armor of God. Biduwa na akong din eh. Armor of God. So, kani siya. Ephesians. Okay. So, busa manindog ka mo. Ay, sa kay lunggo galit ano. Nga binaksan ang inyong mga hawak sa kamaturan o sinuloban sa kutamaya sa pagkamatarong. Hamako mo ng Cebuano, kutamaya. Nga sa paghambal nga mga pag-translate ba sa English. Nga kada version sang English, kada lingwahe sang English, may lain ang pagsulti ang Bible. Amo na nga damo kita sang Bible. No, kung magtanaw kita sang canonicity. Amo na nga may ara ang iban sa napaangay, siyempre nagabalik kita sa original language. Na eksakto kag may ara man nga hindi siya nga sa iya nga pamagi, no, dili siya eksakto sa original nga lingwahe sa Greek, Hebrew kag Aramaic, no. Kay tungod kay nagapadayag na sila sa ilang pagpadbad suno sa ilang doktrina. Amo ning ginabantayan diri ang doktrina. Mao na nga sa atong nga pagtuon diri, doktrina ang isyu diri. Ginatanaw, dili nga doon nagkanto ka lang sa simbahan, nagkanta dito, tapos magwali ang pastor, siyempre mga kabinang theologian, dili sila natawag nga exegesis, para sa atong karong ginatunan exegesis, no nga mata kita dira ang sa original nga lingwahe kag sa ginatawag nga mga theological issue sa theology. Amo na nga sa pagtuon diri, nga sa pagtuon nimo naghatag sang kapag-unan kung ano ang imong ginatuuhan. Amo yun ang angay. Dapasan ko nagabaligya ka isda. Kung di ka kabalo magtimpla sang isda mo, abi mo, pag baligyan nimo, may kung maubos lang na. Pero pag hindi, anuhon mo na. Sumalata siya, malugok siya. Base kung baligya ka sa aga, kumpra ka karong adlaw, pagkabos, wala na oh. Siga na iyang mata. No? So, kabalo ka mo timpla. No? So, mo po nga ginatanaw naton, dire. Nga halimbawa karon gani maghanda kamo, iwagkos ninyo ang kamatuoran. Well, kung magtanaw kita dire, wala ta dire sa ginatawag nga grammar nga nagtanaw. Pero pag suling gani maghanda kamo, kay nga aman kay nabutang mo na, nawagkos mo na, o kung ano ni anong nawagkos kanang nasuksok mo na ang hinagiban sang Diyos. Amo na makabarog ka.
So ginatanaw diri ang tanaw naton diri nga ining ginahambal diri ni Pablo sa Episo. Mga hinagiban nga iyan isang sinundalo. Hindi ni siya isang panguma. Bisan pagani kun sa panguma pod kung mag-andam ka sa pagpanguma na, kung baga pa sa sinundalo nga ginambal ni Pablo, dapat naka-uniform ka na para panguma, no? Alangan ano ka dito magkatos panguma, ano ibayo mo? Alangan ra mag t-shirt ka nga o ano kanang magluab ka or sa man magbarong ka, o, ano ba? So dapat naka-uniform ka para sa pagpanguma. So sa aton ba mayara ka sang proteksyon sa imong lawas. Ba nakatesting ko sa una dito sa New Leon. Di kay sa pamanday mahilig man ko sleeveless kay igang kayo nga laing kayo mga mabasa ang imong lawas sa singot. Sus. Kasi ko pagdaro ko sa New Leon nga first na kon jud nga birada na naka-sleeveless ko ang ako maupol nga taga New Leon. Naka-long sleeve ya. Ha? Dipinsa sa init. Tagong kay siyempre sa pamanday na ano po sa init. Kaglainan ko sa long sleeve kay kung magbalas na ang balahibo ko lain ba samok. So ang point lang diri nga dapat nakapangandam ka nga uniform sa imong paggamit. So kaning sinundalo siyempre para sa karon ang army naton ron. Alangan dalon niya gid ang armas masamot na sa ila nga ang ilang mga hinanggiban mao ng mga espada, no, o kung may bangkaw dra o pana, no, nga ginataw nga hinanggiban naka-uniform gina sila for protection nga para sa ila sa aton karon kung mahimo pa lang may ara ka sang kanang tawag ni bulletproof kung mahimo pa lang nga may mga budget, no. Pero ang away karon sa Middle East, hindi na madala bulletproof ba kay mga missile sila, kuya, exclusive tanan halos ano magamit kag dili basta-basta isa magtanaw ko sa murang may mga remote mga ano ba nga napaangay nga duga magnet lang nga igo din ng ban ang kalaban bisan ano nga protection mo daw wala kay kalingkawas. Pero kaning diri kay Pablo, to stand your ground. Nga may ara ka sang, kuya, may English to stand your ground with truth a belt round your waist and uprightness a breastplate. So para makabarog ka, kay stand mo makaresist ka, makabato ka sa imong kalaban, naka-uniforme jud ka. Kay kung wala kay uniforme sa pakig-away, para sa karon sagang, dali kay maigo. May kong tawag nga inchik-inchik, lupad-lupad ka. Tapos kung sagang, tapos ng helmet, kung wala kay proteksyon, dali, di ka kadipinsa sa imong kagalingon. Munang gani maghanda ka mo, iwag ko sa inyo ang kamatuoran sa inyong mga hawak. Munang ginakon nga, kamatuoran gid ang unang nga bahin nga pagsulob sang uniform sa sundalo sa Roman Empire. Una jud ang kamatuoran. Amo ang kanang iyang tawag nga paha nga makabarog. So dapat ara gid sa tumuloo. So yara sa tumuloo ang pagbutang sang kamatuoran. Basta karon kapangita ta kung sinong positibo dira sa kaluwasan nga sa pagtuo lang kay Jesus Christ nga siya Dios kakalabangan nga sa mga Kristiyano ambot lang kung kabalo sila sa pagka-Diyos ni Jesus Christ away sila kamaan wala sila kabalo amo na nga tun-an kung ano si Jesus Christ sa eksakto nga pag-ibalo kung ano imong ginatuohan kay kung walay klaro nga pagpadayag sa imong ginatuhan o kung sa pagtuon kung ano si Jesus Christ na di ka makabarog, di ka makatindog, di ka di ka handa
no nga sa di nga makadipinsa ka sa imong pagkasinundalo o kung sa imong pagka Kristohanon. Amo na nga kada pulong nga ginatunan naton importante. Para sa pagka-Kristohanon, tapos siyempre si Jesus Christ is Dios. Halim nga subong nga kita nga nagatuo si Jesus Christ, Dios kag tao. Amo nang kinaiya ni Jesus Christ, Dios siya tapos tao. Amo nang ginatawag siya nga Son of God. Kag ginatawag po siya nga Son of Man. Siyempre ang Son of God, huios man na. Pero wala ko nakita ning Son of Man ba? Kung huios gyapon siya. Pero isa lang kapunto diri nga siya Dios, Son of God. Pag silingan ini mo Son of God, nagapadayon na nga si Jesus Christ pareha sa Dios nga Amay ang iyang kinaiya. Bisan man sa pagtawag sa iya nga Ginoo, Ginoong Hesus, wala siya ginatawag na address nila nga Diyos, kundi nga Ginoo. Pero kapadayag yapon ang Ginoo sa iyang pagka Diyos. Amo nang itawag siya nga the unique person, unique talagsaon. Kay sa tanan sa kabukusan, siya lang ang Diyos tao. Amo na nga unique talagsaon na siya, wala sa iya ka sa kinaiya sang mga butang nga yara sa kalibutan o kon sa universe, no? Magsiling kalibutan nga universe. Kaysa pagka Diyos siya tao mo, kag sa tao siya Diyos. Amo na si Jesus Christ. Siyempre, kaya lang ang iyang pagka Diyos, wala niya gingamit sang nagpakatawo siya. Wala niya gingamit iyang pagka Diyos. Amo na nga namatay siya dito sa ibabaw sa cross. Nga duwa ka kamatayon, nga una nga kamatayon amo ang pagbayan sa aton mga sala. Kag ang sunod nga kamatayon amo ang yang lawas nun nga kamatayon physical, no, nga para siya mabanhaw. Kag siya una nga pinaka unang nga tawo nga nabanhaw, hindi si Lazarus ang una nga nabanhaw. So ang kay Lazarus to bot madumduman gyapon yung pamulong o resuscitation si Lazarus. Bot nga nun namatay siya, kag ginbuhi siya ni Jesus Christ, pero mapatay siya liwat. Pero ang pagkabanhaw nga sa kay Jesus Christ, namatay siya, nabuhi siya, kag dili na jud siya mamatay usab. Mao nang pagkabanhaw. Amo to nga si Lazarus, hindi siya resurrection, kundi resuscitation, kay dapat si Jesus Christ gid ang una nga ehemplo sang pagkabanhaw. Kag siya pud ang una nga tawo nga makasaka sa langit. Una gid siya tanan. Siya ang ehemplo. Si Jesus Christ. Amo nang ang tanan nakasalalay sa iya, ang kaluwasan nakasalalay sa iya. Indili sa to ang good works. Walay good works sa tawo nga pamaagi nga makaluwas sa iyang kaugalingon. Kay nga aman, tungod kay naa kitay all sin nature, may ara kita daan nga kinaiya sang sala. Saton pa, tungod kay may ara kita sang daan nga kinaiya sang sala, old sin nature, tanan nato ang ginahimo, puros tanan dautan. Kay ang bunga sina iya sang pagkamakasasala. Ang tanan makasasala. So si Jesus Christ ang pamagi sang kalawasan. Tungod kay siya wala siya'y sala, wala siya'y dagta, sala. Sang sala, wala siya'y old sin nature. Mao gani nga sa Old Testament, ang pagbayad sang sala nga sa kapasayloan pinaagi sa ritual nga sa pinaagi sa dugo sang mananap. Kay ang mananap inosente. Amo na si Jesus Christ, gipaanggid pud siya sa karniro. Ano nga nang isa? Karniro, ang lamb. O, kordero man, no? Nang bata sang karniro? Okay. Lamb. Okay, lain po ang sheep. So, siya ginpaanggid nga kordero sang Dios nga mao mobay sa aton mga sala. Mabasa nato na siya sa Philippians.
Philippians chapter 2. The verse 8 pa. The verse 8. Okay. Ari, sa 8. Napaubos siya sang iya kaugalingon kag nagmasino London tubtob sa kamatayon. Bisan pa kamatayon sa cross. So, duwa din ang kamatayon. Nagmasilundon siya tubtob sa kamatayon. Ug may pulong nga bisan pa ang kamatayon sa cross. So, ang una din nga kamatayon, mao ang spiritual death. Nga pagbayad niya sa tuang mga sala. Ang ikaduha din nga kamatayon, mao ang physical nga kamatayon nga sa cross. Nga para sa iyang pagkabanhaw. Nga madaog niya ang kamatayon. So, mao ni natabo kay Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Even to accepting death. Even the death on the cross. Death on the cross. So, duha ka buok ang iyang kamatayon. Kay isa ka butang nga siya ang nibayad sa aton mga sala. Now, kaning natawag nga bagkos, kaning sa tanawon ta dre, kanang Ephesians chapter 6 verse 14. No. Mo na nga ang una jud mao ang wagkos sa kamatuoran. Kay sa isa ka butang sa atong Kristiyano nga pagkinabuhi, dili ka kabarog o kung dili ka makastand o kana makadipinsa sa imong kagalingon kung wala kay kamatuoran. Amo na usay dali lang ang pagsulting nga tawag nga kamatuoran. Pero ang sulod ni ana amo nang problema. Ang ginatawag mga theological issue ng mga kamatuoran. So dili basta-basta ang tawag nga pagkakristohanon. Kay pres karon Domingo tawag Christian ka kay ngano man dili ka Muslim. Adto ka simbahan sulod dito. Anong kalito nagpa-relax kanta sa ba mo nang wala kita gatuon diri emosyon ang ginatanaw naton diri ang kahibalo mo nang importante kayo kay sa isa ka butang nga kuman ra ba ni imperative active but ganon ikaw mismo nga tumuluo ang maghimo ni ana walay dili ka makontrol sa Dios. No, dili. Kada desisyon nimo nato responsibilidad kita ana. Mao na siya nga aktibo siya, inactive mode. Active voice. Sa aton pa kung walay wagkos sa kamaturan ang tumulo, wala mahimo ang Dios. Wala gina-control sa Diyos ang tanan, ang desisyon sang matag tao. Desisyon sa tao sa salvation, pinagi sa pagtukan Jesus Christ. Or, desisyon sang Kristohanon para magtubo siya siyang Christian life. Yung natawang Christian way of life. Wala mahimo ang Diyos. Pero ang Diyos gamanan. Kay nga naman, kay wa niya kita gihimo nga robot. Nakitay freedom, nakitay kahilwayan. Amo na nga, kung kaisa makahimo sang sala, failure siya. Di siya madinaogon siyang Kristiyano ang pagkinabuhi. Kay dapat ang Kristiyano nga pagkinabuhi, may pagtulunan ka, imong gituuhan, tapos gina-apply sa imong kinabuhi. Sa kada sitwasyon sa pagkinabuhi. Amo nang dapat kakon sa kaluwasan man. Hinuno mo naton nga gusto sa Dios nga ang tanan maluwas. Pero ang ano man nga damo daghan ang dili mo tuo kang Jesus Christ nga sa kaluwasan nga siya Dios. Gibayran niya aton mga sala. Dito sa cross gibayran niya aton mga sala, namatay sa unon og nabanaw sa katulong adlaw. Gikayap sa langit og naa sa tuong kamot sa Dios nga Amahan. Ano nga di man sila magtuo?
Sa aton pa dili sila luwas. Kay pila man day kapag tuo ang kinanglan nga ibutang sa Bible din na nga sa pagpadayag nga ang kaluwasan pinaagi ra sa pagtuo. Na sa pagtanaw nako dili mo kabos murag 50 times ba nga magtuo ka lang para sa kaluwasan. Kay kasagaran sa mga tao religiously, bisan mga Christian kuno pero quote in quote kay religious ang pamaagi. Pinaagi gyapon sa maayong buhat. Amo na nga sige adto simbahan, pero ambot lang pag adto simbahan ambot kung may nakuha kung naay natun-an. Okay, kinangan maghimo man sila og maayong buhat. Primero kuno magtuo ka. Pero abi mo unsa iyang kaluwasan? Dapat maghimo gyapon ka maayong buhat. Kay kung dili ka maghimo sa maayong buhat, di ka luwas. Mo nang adto ka dira ka pirmi sa iyang simbahan nga magtuon para maluwas nga sa isaman nga wala kay bisyo. Mayo man na. Pero dili mauna ang kaluwasan. Ang kaluwasan pinaagi ng Diyos sa pagtuo kang Jesus Christ. Siya ra jud ang pamagi. I am the way, the truth, and the life. Luwas sa iya ha. Wala na'y way, wala na'y truth, wala pa'y kinabuhi. Unsa man ang kinabuhi? Iya sang kinabuhi sang Diyos. Zoe life na siya, dili bios life. Zoe life kay ngano kay i-impute ibutang niya sa imuhat nga sa pagtuo kang Jesus Christ ibutang sa Dios ang iyang kinabuhi sa imuha nga nagtuo. Butangan niya ka og pagkamatarong pod. Perfect nga pagkamatarong nga iya sa Dios. Hindi pagkamatarong nga iya sa tao. Kay ngaton nga katarong relative man na siya nga righteousness. But pasabot nga pwede maayo, pwede matarong, pwede po nga dili matarong. Pero ang pagkamatarong sa Dios nga perfect, ibutang niya sa imo bisag dili ka matarong tungod kay nagtuo ka kang Jesus Christ para sa kaluwasan. Mao na nga I am the way, the truth, and the life. Kay butangan po niya ikaw og eternal life, which is the life of God. Kinabuhi nga iya sa Dios. But pasabot, kinabuhi nga iya sa Dios nga walay sinugdan, kag wala po'y katapusan. Mao ni ang kinabuhi. Kung mao ni ang life nga iya sa tao may sinugdan, siyempre gianak kita. Tapos walay katapusan. Ang iya sa Dios wala po'y katapusan nga nagligad, eternity past. Wala po na katapusan og eternity future. Mo na ibutang sa Dios sa imuha. So, sa tuwa pa, ang ibutang sa Diyos sa pagtuo sa kay Jesus Christ, duha. Kinabuhi niya og iyang himpit nga pagkamatarong. Muna usay, og di makita sa aton ang pagkamatarong. Pinagi sa pagtika sa pulong sa Diyos, nan ang tumuluo makahimo sang sala. Pero responsibilidad ni mo na. Ikaw nga nagdesisyon sa paghimo og sala. So, dili kontrolado sa Diyos ang tanang para sa ginahimo niya nga robot. Wala. So, kada desisyon sa tao, responsibilidad na sang tao. Okay. Kaya kung kontrolado sa Diyos ang tanan, gatanaw ko sa inyo nga predestination ba? Pagkatapos, kuan template predestination election. So, sa tuwa pa, kontrolado sa Diyos nga pag gusto siya kung kinsa ibutang niya sa langit o sino ang ibutang niya sa impyerno? No, dili. Kaya pamangkot na po, dira karon ang pagkamatarong sa Diyos. Kag hinuno naton nga ang Diyos gusto niya ang tanan maluwas. Pero ngano man nga ngay may naas ang dili maluwas. Ha? Tungod sa kailwayam, freedom, kagawasan sang tao nga dili siya motuo kang Jesus Christ. Dili tungod kay wala siya kahimo og matarong, dili kundi tungod kay wala siya nituo kang Jesus Christ. Kay kung ang katarong sang tao ang makahatag og kaluwasan, walay tao nga maluwas. Kay ngano man, kay ang tanan makasasala.
Tungod kay ang tanan makasasala og nadagtaan kita og sala, corrupted. So tanan nga ginahimo sang tao dili jud madawat sa Dios. Kay tanan nadagtaan sang sala, ang tanan makasasala. So bisan unsa nimong paghimo og matarong, di jud ka kahimo og maayong buhat. Kay bungag gyapon na siya sang daan nga kiniyasang sala. Mao na nga si Jesus Christ ang solusyon. Mao na nga ikaduha nga persona sa pagka-Dios nagpakatao para kay perfect siya nga tao kag siya ang nagbayad sa atuang mga sala. So ang ginatanaw naton diri mao ang ginatawag nga wag ko sa kamaturan. Kay dili ka makaresist o makaupos, makabatok, makabarog sa imong kaugalingon. Amo na makabarog man. Makatindog lang no, amo lang na. Ha? Sa mga istorya pa, wala tinindogan. Tinindogan. Okay pa no. Nga wala ka sa may pamatuod. So isa na ginatano nato ng pamulong ba? Kung paano siya maklaruhan, klaro kayo. Wala kay mabarugan, wala kay matindugan nga sa imong ginatuuhan kung wala kay pagtulunan. Kung wala kay pagtulunan. Mao na nga ang hinangiban sa Dios sa iwagkos dinhi nga kamatuoran, importante kay na. Mao nang nauna Sa aton pa order kay ni ang pagbutang ni Pablo sa hinangiban sang anak sang Dios. Dili siya basta-basta, dili na unang helmet. Wagkos jud. Sa aton pa dili wala kay kabarugan, wala kay tindugan, ipamatuod sa imong kagalingon kung wala kay kamatuoran. So kani sa tanan oris participle. Kaya ang oris man kun kay isa lang ni siya mo. Oris tense. Kay isa lang nimo na sa masulob nimo sa aton pa. Kay ang tanan nga mga Kristohanon or anak sa Dios sa pagtukan Jesus Christ, kabahin ka na sa pagkasundalo. Sundalo ka ni Kristo. So, isa ka punto dyan, kung wala kay hinanggiban as a whole, mahimo kang casualty sa war. Mahimo kang kaning disable ka ba? Abnormal ka sa imong pagka-Kristohanon. Kaya ang away ra ba diri nga pagsulat ni Pablo, hindi man sila nga Armalite para sa aton ron. Ang ilan ni mga espada nimo o bangka o pana. Tapos siyempre may sagang. Ang ginatan-aw ko diri, kung abnormal ka nga nagakiang-kiang, aambot lang. O kung kumpul imo isa ka kamot. Kay kinus ka na iraban ang tao ni sa ilaha, siguro walay butod yan ba? Porsa na mga abs ni ilaha Solid ni sila. Ang mga lalaki. Manumano na, kinus ka na So kung ang kalaban nimo dakog lawas nga paglampos niya sang sang iyang espada, ikaw payat. Hindi ka makakatapos espada. Maipit ka sa gangway. Alupig ka, wala kay mahimo. Hindi magkakapamero sa Dapat tong mga Spartans bito 300. Kinusganay ba? Nanunduman nyo tong gusto mag-intra sa Spartans tong sa 300? Nga gusto siya mag-intra, gitagaan siya sa bangkaw, sulay niya haboy, sus dira lang taman sa unahan na igo, di makaabot dito sa layo. Kaya ilang bangkaw, sansalon, bugat, di mga sulid po to. So, mao na mga Spartans, mao ning sa Roman Empire, mga dinagko na sila, mga sulid na sila lawas. Amo na nga, sundalo nila, pros mga lalaki. Ulay babae nga sinundalo. Kay karon pwede ng army, pwede na babae. Walay problema kay Armalite man. Bala ang katapat. So ang pamagi sa pagkasinundalo dapat
kuan ka, utak, may ka magamit sa ginatawag nga ano tawag ni kanang technique sa pakig-away sa asaman nga bahin. So sa ila to kinusganay. So ang training nila dili basta-basta. So mon sa ila may ara sang kamaturan. Makaisa lang nga nakay kamaturan, siyempre sige kag tuon pagtuo na may ara ka na sang kabarugan. Kay kung para sa karon mga nakahitabo, kung may mag-argue sa inyo adre makigbatok kinagis kamaturan, kung wala mo'y pagtulunan, ambot kung may kabato mo, wala kay kadepinsa sa imong pagkakristohanon. Kung nga nung nga na kang kristohanon. Kaya siyempre, ang iba na nag-adito na dre, kumbaga pa sa pakig-argue o pakiglali sa anuman, debate, sharing, o unsa man, kinaana sila tinunan. Bisan gamay lang. Pero kinanglangin may ara ka sang pamatuod sa imong pagka-kristohanon, or else wala ka sa may pamatuod sa imong pagka-kristohanon. So amo na nga makabarog ka pirmigid kay kada tion ara kita pirmi sa pakig-away. So ang Christian life, ang Kristiyano nga pagkinabuhi, dili siya relax, dili siya sila nga basta-basta lang nga nahimo kang Kristohanon. Dili naa ka pirmi sa pakig-away. Remember nga ang ginakuon diri, ang pakig-away naton dili sa dugo kag sa lawas. Hindi nasama sa Roman Empire nga ang ilang pakig-away naa sa lawas kag sa dugo. So kuya po na ilang teknik sa mga strategy nila sa ginatawag nga pakig-away. Kay nga naman dahi ano gali atong pakig-away? Para sa isa 12, kay wala kita nagapakig-away batok sa mga tawo, kundili batok sa malaod kag espirituhanon nga mga kusog sa kalangitan, mga panggulo, ano ni? Mga pangulo, pangulo, no? Mga otoridad nga mga kang kalibutanon nga mga gahom sa sining madulom nga panag-on ining kani siya nga sistema ni nga mga filosofiya, no? By ranking ni siya. Sa aton pa kun ara sa mga general, sa mga sinakpan ni Satanas ang imong pakigaway, dapat kargado pud kag doktrina. Kay berangko nimo ang pakig-away. Kung mga private pud ang ara sa imo nga tawag nga pakig-away. So dili basta-basta ang pagkakristohanon nga nisulod ka lang. Kay may ara nagapakig-away sa aton by gahom. So dili basta-basta. Kung ang baruganan pod, ang stand pod, kung paano po na organize ni Satanas ang iyang grupo pod, may mga pagtulunan sila. May ara, kada isa may ara sa pagtulunan nga sa pag-unan nga sa ilang kagalingon. Ti batok sa Christian o kung sa aton mga Kristohanon, anong imong natun-an nga makabarog ka sa imo ang pagkakristohanon? Wala ka pag-unan. Ano nang ang siling ba nga Kristohanon sa ngalan lang? Pero sa pagtulunan, wala. Amo nang malisod. Sa aton pa hindi basta-basta ang ginako ni Pablo diri. Okay. So yara kita pirmigid sa ginatawag nga spiritual, sa espirituhanon nga pagkinabuhi nga ginadagway ni Pablo sa Roman soldier. Siyempre ang ila sina dito ya kuan mo. Inang ilang ginapahan ni kuan ni
sa ilang nga pakigaway dili di siya basta-basta. Kung baga pa sa aton karon nga magpili kag mga gamit, kuan gini siya kaning mga original gini siya nga ginahimo. No. Dili siya basta lang nga nagkapili ka nga kung baga pa kung nagbakal ka, pas karon magpili kag paha. Kanila na kay gamay lang akong kwarta. So ini siya logistic na sa ila nga supply nga pag-on gina siya. Kay kung hindi, pwede gid siya sa pakigaway. Mahublas gid ang iyahang kagamitan. Kay ang bakos dira nakaangkla ang sagang sa dugan. Sagang sa dugan amo nang himpit nga pagkamatarong kag siyempre nagabakos po na sa likod. Kay gintan-aw na akon ang picture sang Roman Empire. Siyempre damo na lang dito nabutang ba. Kay usay may ara sila sagang diri sa tiil, ang iban wala man. Sapatos na lang. Kay siyempre ilang away ito manumano mo. Kung ano kataas po sa ilas ang sagang. Kay kung dako pud ang ilang sagang nga bahol pud, may ara pud sa ginatawag nga outbalance o sa gabal pud sa mga pagdepensa sa ano nga pamagi. Amo na nga tanan na design sa eksakto. Amo na ginagamit ni Pablo niyang Roman soldier. Kay pras na karon no inang nakita na kon silang strategy nga pakigaway. Kay siyempre ilang mano-mano banggaanay man jud. Mao ni ilang ang ilang strategiya, linya ni. Na dire tao na Roman soldier na. Tapos dire Roman soldier po na dire. Kay kuya gali kay kung pagsulod sa tao dire. Pagsulod din na siradan nila na. Siradan. So pagsulod dira siyempre lupig na sa kay damo na. So dire na pod ang Roman soldier, dira damo na ni dire. Tapos ga forward lang na. So malupigan ang kalaban kay masandwich siya ba kung baga pa. Masandwich. Lahi sa magmanumano sila nga katag nga isa-isa. Hindi. So malupigan gid ang kalaban kay kung diri lang nga bahin tapos diri na po nga bahin. Tanan by command kung paano sa ginatawag nga kadaugan. Daw na po nang ako ganahan po ko magtanaw ng itawag nga laban sa mga Vikings kag mga Spartans sa una. Tapos mga barko. Tibay po mga strategy nga mga mano-mano. Nga sa mga pamagi nila nga sitwasyon. Same gyapon nga mga pamagi gitawag ni Pablo din nga sa tawag nga kamatuoran. The belt of truth. So kanisa na nasulod ni sa ginatawag nga sa bugos nga kamatuoran. Kaya remember ang kamatuoran sa tawag nga pulong nga kamatuoran, wala na siya sang pagsumpaki dira. Walay konflikt, walay pagsumpaki. Kung may paangay nga mahanay, pero di siya magsumpaki, walay pag kontradik sa matag isa. Amo nang tawag nga kamatuoran. Kay siyempre sa ginatawag nga mga religious nga grupo, dali man lang magsulti nga nakas kamatuoran. Ang problema, wala kay ipamatuod. Anong problema din na? Kay kada reliyon, wala man kasulti nga naa sila sa mali. Tanan naa sa kasanag, wala sa kadulon man. Pero kung mangusisa ka, ada na mabalang kung ara sila sa kasanag or base ikaw ang ara sa kadulon man. Kasanag sila. Puro kung ginapamatud-an nimo imong kagalingon nga sa pagdayag, nga ara kas kamaturan, at mabalaan po sila nga ara sa kadudulman. Dira ang pagpangusisa. Amo na siling ni but kay Isaiah ba to kung kay Jeremiah nga. Diri tigom kita tanan. Kag pamatud-an ta kung ano ang kamaturan. No, hindi nga mo dira ka lang sige ka lang din na pamatuon nga nara kas kamaturan pero wala man kasang maipamatuod. Pras nang kuan ba? Pras nang ka wali-wali bitaw sa mga terminal nga mga kamaturan kuno nga amo ni mangayo kamo kapasayloan sa inyong mga sala sa Dios. Wala na zero ka na din na. Kay nga aman
sa kaluwasan, wala kay kapangayuan sang kapasayloan sa Dios sa sala ni nga sila nga Ginoo pasaylo ako sa akong masala. Hindi na pwede blasphemy na pagbiay na sa Dios. Kay nga man kay ginbayra na ni Jesus Christ ang aton mga sala. Ano galing tuyo ni Jesus Christ dito sa ibabaw sa cross? Nga mao ang pagbayad niya sa tuang mga sala. Amo na nga ang isyu sa kaluwasan is pagtuo lang. Di ka maluwas nga magsiling sa Dios nga may nga Ginoo pasaylo ako sa akon mga sala. Kay pagbiay-biay na sa ginhimo ni Jesus Christ dito sa ibabaw sa cross nga gimbayran niya nga atong mga sala. Atong ibasa naton sa Philippians chapter 2 verse 8. Bisan sa ginasiling nga titilistay nga iloy ilay lama sa bakta ni Dios ko nga anong ipatambayaan man ko. Kay ginbayran niya na ang atoang mga sala. Amo na nga sa kaluwasan dili isyu ang sala. Kung di pinagi sa pagtuo lang yun kang Jesus Christ ang paagi sa kaluwasan. Amo nga dram nimo mabalaan ang pagsulti niya o magsiling sila o anong wali ba o ano nila pagtulunan nga magsugid sang mga mangayo kakapasiluan sa imong mga sala. Kabutigan na. Wala siya kabalo sang kamaturan. Kaya ang kaluwasan pinaagi lang gid sa pagtuo kang Jesus Christ. Do personal ba sa kwan? May katuan ta natin ng isa ni. Dito sa Matthew, kung diyan sa Matthew 7:21. Matthew 7:21. Ano ni? Not everyone that said unto me, Lord, Lord, Lord. Maghahambal kang Jesus Christ nga shall enter into the kingdom of heaven. Sa langit, no? Okay. Pero kung ano man kanang ginatawag nga kingdom of heaven or kingdom of langit, nga ginakontra ni Jesus Christ sa Matthew, Mark, Luke, and John, ang iyan nga ginharian nga millennium. Siyempre, kung tanaw ni mong dispensation, kung amo ni ang kay Adan, amo ning Hintil, kay Abraham, amo ning Israel, Jesus Christ diri sa panahon sa Israel. Pag siling ni Jesus Christ, nga mo ni tribulation kag millennium, nga kung batuman na ang iyang misyon nga sa pagbayad sa atong masala, tapos reject nila no? Si Jesus Christ. Kay kani Matthew 7 pa, buhi pa siya. Kung wala nila ginlansang si Jesus Christ sa ibabaw sa cross, siyempre madiretso na ning tribulation. Tani amo na ning ko ni Jesus Christ. Nga kaning kingdom of heaven, wala makasulod dira. But he that doeth the will of my Father which is in heaven. Kasi Jesus Christ ang tumong sang ginatawag nga kaluwasan. Di ba nakon si Jesus Christ nga the kingdom of heaven is at hand. Kay ara ng hari nga mao si Jesus Christ. So amo na unta ni kingdom of heaven. So ang dili magtuo sa iya, walay ang nagatawag sa iya ang makasulod sa ginharian sang langit nga mao ni. Kay sa panahon ni Jesus Christ wala pay tawo nakasaka sa langit. Ha? hindi sila mapati. Kaya hindi nakasaka pa nga tao si Jesus Christ lang Ang ginatanay mo mga Hudiyo. Kay wala sila gato. Katanaw ko ba kung sino ang wala ng kapati. Kay sa Old Testament, nagatuo po ng mga Hudiyo nga wala pa'y tao nang kasaka sa langit. Bisan pa si Elijah, wala to kasaka sa langit. Si Enoch, wala kasaka sa langit. Si Jesus ang una nga makasaka sa langit. Siya lang. Mauna nga ang sabakan ni Abraham o ginatawag nga paraiso, gindala niya sa langit sang siya nakasaka na sa langit. Kay dili pwede nga ang tao makasaka sa langit kung mapatay na sa panahon sa Old Testament kag sa panahon ni Jesus Christ.
tungod kay ang tao makasasala. So ang tao kung Hudiyo siya pag namatay, ara siya sa baka ni Abraham, Abraham's bosom. Pero kung hintil siya, ara siya sa paraiso. Prastong kriminal nga sa tuon ni Jesus Christ, today thou shalt be with me in paradise. Wala nagkon si Jesus Christ nga sa baka ni Abraham. Wala. Kay si Jesus Christ, kabalo siya nga hintil to ang tao. So, ginsabayan niya ba? Pero tong manggaranon nga sa panahon ni Lazarus, si Lazarus kag the rich man, gikoon dito nga si Lazarus ara siya sa baka ni Abraham kay hintil. Kay Hudiyo si Lazarus. Amo na ilang destinasyon kung mapatay. Pero aton karon, kay dito na si Jesus Christ sa langit nga una na ni saka, kita kung mapatay ang aton kalag pasaka na sa langit. Kay kita natago kita kay Kristo. Our life is hidden in Christ. Yara kita kay Kristo kag ato si Jesus Christ sa ibabaw sa langit. Amo na kontindihan mo ba kundi padulong ang kalag. Kay or else magsumpaki ka sa Bible kung tanaw nimo ang pag-intindi. Kay pamangkot. Ngano nga si Lazarus ato sa baka ni Abraham. Tapos tong kay Jesus Christ nga hintil nga sa tuon niya nga kamot, ngano dito man sa paraiso. Ano but singanon sina? Kagkaron si Pablo nagkuon nga ang aton nga pagkabanwahanon langit nun. Na mga pamuno ba kung paano mo sisaon. Kag may ara ka sa ipamatuod nga ipadayag. Ikadumdum nga tong pamangkot mo mader nga tong diri kita sa ilan ni Jesus. Wala. Nga wala dahil ko ang nasabat ko lang katunga lang. Kay nga kay ginpangita ko pa mo kung nga sang nagsakay si Elijah sa karwahe pataas pa langit. Ang ginapangita ko ang pamatuod kung nga wala siya nagdiretso sa langit. Kay kung nagpalangit siya, tapos na ang tanan, wala na. Pero human niya nga pasaka nga wala pang gali sa kadiretso sa langit. Siyempre pagtanaw sang mga tao kay Elijah, kuana mo sa kalayo sa iyang pananaw, nadula na siya. Ano gikalayo ang pananaw sang tao nga madula? Kundi nahana wala na. Pero ang sunod nga libro, murag Second King siguro to, si Elijah nagpadala sang sulat. Sa aton pa, wala siya sa langit. Kaya nagpadala siya sang sulat, uman nga nagsaka siya sa pananaw sang tao pa langit. So sa iban siya nga nagtupa nga lugar. Kay ang pamatuod, walay tao nga nagsaka sa langit sa Old Testament. Wala. Kag sa ila kung magpadala sila sang sulat, may ara na sila sang messenger nga nagakabayo nga magatod sang sulat. Okay, hamo na. Siyempre magtuon ka Sheol, Hades, Abyss, Tartaros, bottomless pit, amo ng impierno, Abraham's bosom. Pero karon ang tanan nga tao kung Hudiyo man siya nga kung luwas nga siyempre pinaagi ka sa pagtuo kay Jesus Christ nga siya Dios. Kung nabay sa aton mga sala, namatay sunod kag nabanas katatlong adlaw, nagkayab sa langit kag yara sa tuong kamot sa Dios nga Amay, hindi sila magkadto sa sabakan ni Abraham, ang Hudiyo. Dito na sila sa langit. Kag bahimo sila nga Kristohanon, dili Judaizer. Kay ang reliyon karon sang Hudiyo, Judaizer na sila, Judaism. Ang ilang reliyon. Judaism na sila. Tapos, ambot nang, kung may messianic believer nga magtuo sila kay Jesus ilang Kristo, ilang Mesiyas. Tinatawag sila messianic believer. Pero, kung nagtuo sila nga si Jesus Christ Diyos, then mahimo sila nga Kristohanon. Pero base pamatud-an lang nila nga messianic believer. Pero ang ilang reliyon is Judaism. Ang ilang Judaizer. Tumulo nga tao nga tumulo sa Judaism.
kita dili kita religion mo. Christian kita. So, anong unique na siya? Anong nahimo man ka nga Christian? Kay butsi nga nun sa mga pagkakristohanon, pakigrelasyon sa Dios nga Amay, pinaagi sa pagtuo kay Jesus Christ. Amo nang nahimo ka nga anak sa Dios. Amo nang Kristohanon. Kay ang reliyon, nagahimo na sila sa maayong buhat para makaagom sang kaluwasan. Amo na ilang reliyon. Kuan na siya human good. Tawhanon nga pamagi. Okay, belt of truth. Well, breastplate of righteousness, paranggang ni siya dipinsa sa dugan. Pag isa siya, nga tawag siya nga experiential righteousness, nga makita sa aton ang pagkamatarong, pinagi sa pabrika sa pulong sa Diyos. Kay naa kita yung natawag nga perfect righteousness, tungod na sa imputation nga gibutang sa Diyos sa imuha sa pagtuo kang Jesus Christ. Karon kay anak ka na sa Diyos, dira ang imong panagang sa dugan. Natawag nga absolute righteousness. Siyempre, paano mo sa mga pakig-away na. So, ang pagbutang sinadira, dili na sa Kristohano nga pagkinabuhi, bisan pa sa kamatura nga bakos, nga abi mo kay nagtuon, tasubong, hamtong ka na, mature na, dili pa. O tungod, isa ka adlaw nga pagtuon, hindi na. Ang pagtuon nga sa pagkamtong, padayon na, perbe. Ha? Samtang buhi. Padayon ang pagtuon. Sama na sa pagkaon. Kung di ka magkaon, gutuman ka, ulsirong ka, tiwas ka. Amo ng Kristohano nga pagkinabuhi sa ginatawag nga pagkamtong. Ang pagkamtong, di nga sila nga, kung sige ka to simbahan, maghamtong ka. No, dili. Kaya sa imong pagkatao, wala ka gahamtong kung nara ka sa inyo balay, kung wala ka kakaon. O kung sa ato niya, kung magkaon ka, pulong sa Diyos. Ang ginakaon sa tawag ng mga Kristohanon. Breastplate of righteousness. So, amo na nga protector sa atong ginatawag nga espirituhano nga pagkinabuhi. So, experiential righteousness. Para siya karon sa kuano sa 1 Peter 3:14. 1 Peter 3:14. Tangtang ko ni Padre. Si Buwan ay Ilonggo man day no. 3:14. Nga dapat kamo mag-antos tungod kay naghimo kamo si maayo, do ano ka malipayon sa inyo. Hindi kamo magkahadlok sa bisan kay sino, kag hindi kamo magpalibog. Okay. Kay normally anak man ng tao palibog dayon hala pirdi ko ano ni nagantos ko o ano ni. No. Kay tungod nga ara ka sa pagkamatarong, kamaturan, aplikasyon sa pulong sa Dios. Mao na nga may ara tungod kay may ara kasi tawag nga perfect righteousness niya sa Dios. Daw po nasa ng ko nga greater is he that is in you than the ruler of this world. Kag isa ka ginakuan sang kadlukan sang tao ang ginatawag nga kamatayon. Kung may ara ka sang assurance, kasiguraduhan sa imong Kristohano nga pagkinabuhi, nga sa imong padulungan. Kay remember, we have our destiny. May destinasyon kita mo, langit nun ka. So, wala ka sang kadlukan sa imong kaugalingon. Nga sa isa kabutang nga sa atong Kristohano nga pagkinabuhi, yara kita sa pagkikaway. Diri permi ang imong doktrina, ang imong kaybalo, ang imong pagintindi, amo nang ginaaway permi. Kay ang kumbaga pa sa tawhanon nga pamagi, ang utak among nagakontrol sa imong kinabuhi. Amo tuo mo? Ang utak among nagakontrol sa imong kinabuhi. Tanan nagaregister na. Karon napilas ka. Di na mo register na. Alam, hutdan kog dugo. O nakagat ko sa manog. Or ano ba din na?
Diri na naka-register, Amo na nga ang Kristiyano pag hindi siya kargado sa pagtulunan nga makabarog sa iyang Kristiyano nga pagkinabuhi, walay kasiguraduhan na hinudaw nato nga may ara kita sang destinasyon. Kung sa filosofiya pa, nga pilagid ang edad ang gusto nimo. 200 ka tuig. Kay isa na kabutang nga ang kamatayon isa na ginakadlukan sang tao. Ang deliver mo. Ha? Iba nang deliver o iba patay, sugot din yung patay. Oh, basta sigil ng tagay. Oo. Pero ang mga deliver, bakan. Liber. Pagka. Okay. So, may ara gid dipinsa pirmi sa kaugalingon. Ang ginatanaw ko nga mahuman nato ni. Bisan pa gani sa kwan, kanang sa tiil may mga dipinsa po na diri. Kag ang ginatawag nga gospel from the Holy Spirit, which is the word of God, no? From the Holy Spirit. Kay nga naman, kay wala kay maayong balita, wala kay pagtulunan, wala kay kamaturan kung hindi pinagi sa balaan nga espiritu. Dapat yielded, nagatugyan ka pirmi sa balaan nga espiritu. Pero remember nga wala kita naga-speaking of tongues. Ngara pirmi kita sa pagtugyan sa balaan nga espiritu. Kay nga aman, kay kundin ka nagatugyan sa imong kagalingon, ulipon ka sina. Di ba kay kung nagatugyan ka, ginasabitan mo imong kagalingon dira mo. Kay hinunong naton nga sa aton nga mga Kristiyanon, duwa ang yara sa aton. Ang balaan nga espiritu kag ang daan nga kiniyasang sala. So ang desisyon mo kung diin ka dra nga nagatugyan sa imong kaugalingon. Kay kung hindi tumulo kay Jesus Christ, isa lang na ang yara sa ila. Ang daan nga kiniyasang sala. Amo na ang paghimo nila sang sala, normal na sa ila. Pero sa mga Kristiyano, para sabi sa aton, dapat yara kita sa pagtugyan sa balaan nga Espiritu, yielded to God the Holy Spirit, nga ulipong kita sa balaan nga Espiritu, nga hindi sa daan nga kiniyasang sala. So, normally sa mga Kristiyano, dapat yara ka sa balaan, sa pagpasakop sa balaan nga Espiritu. Abnormal na sa old sin nature. Amo na silindra sa 6:13 nga kabigo naton ang atong kagalingon nga patay sa sala pero buhi sa Dios. Pero usahay kung magkuwit kaning sala, alingi-lingi pod. Lingi-lingi. Ha? Ganahan. Ah. Amo nang 1 John 1:9, manumbalik ka. Wala man nagasiling nga perfect ka sa imong Christian life, pero pwede nga dili kita maghimo sang sala. Kay may pagtulunan man na ginatawag nga volitional perfection. But singanon nga pwede nga ikaw nga Kristiyanon nga hindi na maghimo sang sala. So sa aton pa may ara ka ginatawag nga blessings in time kag rewards in eternity. Kay kun ara sa paghimo sang sala ang Kristiyanon, discipline. Ang katapusan, sin Antoinette, kuanday diretso. Pero amo na may pagka-miserable ang kinabuhi kung ara sa pagpakasala. Dapat hindi ka magdugay. Kay kung magkabala na sa pagpakasala, sin Antoinette, ara perte ang mga pagantos. Warning, sin Antoinette. Hindi basta-basta ang pagkakristohanon. No, ngayara pirmi sa pagkikaway kada adlaw. Ang isa ding natanaw na ako, ari, kita nga mga Kristohanon, full-time ka nga sa serbisyo. So, dili relax ang imong pagka-Kristohanon, ang atong pagka-Kristohanon, dili siya relax. 24 oras, kung baga pa, pati sa imong damgo. Yara ka sa pagkig-away. By prinsipyo na. Kanang principalities, by gahom, by power. Ang pakig-away sa mga Kristohanon. Amo na nga dili basta-basta ang espirituhanon nga pakig-away. Amo na nga mayara kita sang pagtulunan. So, yara kita pirmi sa ginatawag nga pagserbisyo.
ang Kristiyano nyara pirmi sa pagserbisyo. Okay. Kagi nang ginatawag nga gospel of peace. Makita ba niya sa kwan? First, sa Ephesians chapter 6, verse 15, 16. Kaning verse 16, above all, hindi but sing kanon diri nga mas labaw gid ang sagang sang kamaturan, shield of faith, sa verse 16 boy, 16. Kung dili nga hindi siya dugang kundi nga hindi ni siya nga mas labaw siya sa tanan ang shield of faith kundi nga dugang sini may ara kita sang sagang nga iya sang kamaturan, shield of faith. Siyempre, may ara ka sang kwan, bako sa kamaturan. Ang imong gyapon nga panagang sa imong pagkakristohanon, ang pagtulon-an gyapon nga panagang nimo ang imong ginatuuhan. Okay, 6:16. Shield of faith. Kag isa pod sini ang shield of faith. Mao ning aton nga dipinsa. Sus, kung di ka dipinsa sa kung walay pagtulunan ang Kristohanon, wala sa ikadipinsa nga sa iyang pagtuo. Kaya nakasalalay din imong ginatuuhan, the object of your faith, ang imong ginatuuhan. Kung wala ka sang kapagunan, wala kay panagang. Wala sa karason, wala sa kay pamaliban. Hindi niya ang iyang ginatuuhan, hindi niya pa mapamatud-an. Sa aton pa, ang paggamit ni isang Roman soldier sa ilang mga sagang, mapag-on. Siyempre, ang ila kaaway na, may mga sagang po na, magkaparehas na sila, magka-design lang. Kag ang ginatan ako din kanang ilang espada. Kaning makaira gali ni, ang ilang espada ni, mga 2 feet, 2 ka pie di ay ni. Kalabaon. Kalabaon. Kay may ara diri nga tag 2 ka tawag ni 2 ka sa gani ni kalimot ko sa tayong patanong ko sa ang uban nga espada dinhi nga gito nga rumpaya nga iya sang Thracians mga 5 to 6 feet. Abog ba? Di paniguraduhay mo nga di ka Pero perdi siya sa 2 lang kapi. Kay mas gaan. Kay ngaman. Kay ining 5 hasta 6 kapi. Lisod sa i-maneuver nga sa iyang pud kabugaton ukon sa kayang kalabog, hindi mo mabawi. So dili siya ka maneuver dahil nga pagwaswas niya amo sina, di siya dahil kabalik. So kung ang imong espada is rumpia, siyempre may sagang pa. Kung makalikay ka, makamaneuver ka dayon. At the same time, kaning makaira nga espada nga iya sang Roman Empire, hindi ka ma-outbalance. Nga, kumbaga pa, bisan bata gamay, nga pagwaswas niya pa, wala, waswas pa to, hindi siya ma-outbalance. Kaysa 5 hasta 6 kapies, nga pag-amon mo sina, nga sa kalabog yan, kabugato niya, sa punta, malisod ibalik. So, kung hina ang imong kanang balancing, pag-balance, matumba ka. Hindi nga murag sigurista kay layo pa, lobo na. Pero hindi ka kadali-dali. Siyempre, mga kasoldaduan bas, 5 to 6 feet. Tapos may sagang pa siya. Malisod. Kay pros ng kahoy, kung alsaw man ng kahoy nga laba, bugat na kaysa nubo. Kaya ang puntas na ditong bugat na mo. Manang kan. Amo nang panggid sa ginatawag nga mga espada. So, sa aton pa ining hinangiban nga iya sang Roman Empire. Wala sang may maglabaw dinhi, wala sang may magsobra nga mas labaw ang sagang sa kamaturan, hindi. Tanan ni siya, isa ni sila tanan. Kay kung wala ang isa sa hinangiban sang Roman Empire, kulang sila sa dipinsa kag upinsa sa ilang kaugalingon. So sa aton pa sa Kristohano nga pagkinabuhi,
dapat kompleto pud ka sa hinangiban sa Dios. Kamatuoran, tapos ang makita sa imo ang himpit nga pagkamatarong. Kay tungod may ara ka sang kamatuoran mo. Pagkatapos, siyempre sagang sa pagtuo, tapos helmet of salvation nga nagadipinsa ka sa imong utak sa mga pagtulunan. Luwas ka, may ara ka sang destinasyon. Tapos kaning sagang diri sa tiil, gospel of peace. Dili sa gospel with peace, kundi gospel of peace sa Kristiyano nga pagkinabuhi. Kay adlaw-adlaw yara kita pirmi sa pakig-away. Pero remember lang, isa ni, ang mga tumuluo nga ikaw anak sa Diyos, kita lang ang may kamaturan. Wala ko nagasiling nga, diri kita lang ang grupo. Kundiin ang eksakto nga may pagtulunan. Halimbawa, nagatong kita dispensationally. Ikaw lang ang may kamaturan. Kay nga man, kay luwas sini, walay kamaturan nga mga theologians. Wala sila barugan. Kag isa pod, tungod kay may ara ka sang kamaturan, kita lang ang may kamaturan. Amo na nga ang Kristohanon nga may kamaturan, amo lang ang makatuoy sang kamatuoran. Ngano nga ikaw lang makatuoy sang kamatuoran? Tungod kay may ara ka sang kamatuoran. Sila hindi na sila katuis kay wala sila'y kamatuoran. Ano ila tuison? Ano ila gubaon? Wala. Ha? Ang ganda nga pagtulunan ng gubanan daya nga dati nga. Pero hindi man kamatuoran. Hindi kini kamaturan ti. Ti wala sang gubon. Pabilin nga guba. Guba na nga daan mo. Gubon sa mo. Ang makaguba da kung mag-agom sila sang kamatuoran. Amo gani nga sa atong Kristiyano pag kinabuhi, biyara kita pirmi sa pagalong, sa paggamit sa tawag nga mga pagtubo, sa pagdasig, no? Na pinagi sa kamatuoran. No? Kay adlaw-adlaw, yara kita sa espirituhanon nga pakig-away. So, dili kita relax. Isa na ako gani, kay remember nga tatlong atong kaaway. Si Satanas, pero kung kita ginagmay mga demonyo, Tapos ang old sin nature, ang daang nga kiniyasang kalibutan, ang kinaiya cosmic system sang kalibutan. Hindi naton ma-underestimate ang kaaway. Kay halimbawa, kay ara na sa atong decision mo. Amo na nga dapat ara kita sa kapag-una sa atong Christian life. Kay akong matrace bisan sa millennium nga wala na si Satanas. Siyempre ang kalibutan ara gyapon. Kaya ang sistema sang kalibutan. Pagkauman ara ang old sin nature, damo gyapon ang wala gatuo kay Jesus Christ. Nga ara na gid ang presence ni Jesus Christ. Ha? Siya na mga hindra no. Oo, ara ang makita mo siya. Makita siya sa mga tao. Pero damo gyapon ang hindi magtuo. Abi na mga perfect na environment no. O supplied sila mo. Kung ano ang kulang, ano man bugas nga nagakuan ka mo sa bugas, bartig angon ana. Supplied tanan. Nga kung sabagay nagsugod ang millennium sang mga tumuluo. Pero damo gyapon ang hindi magtuo. Dopras gyapon sa Matthew, Mark, Luke andyan. Nga arang presensya ni Jesus Christ. Pero damo gyapon ang hindi magtuo. Umano nga bulahan ang nagtuo, nga bisan wala pa siya nakakita. Wala nakakita sa iya. Hindi basta-basta. Kaya bisan sa atong kaimtang karon nga nagatuo kita sa kung ano ang ginahambal sa Bible. Nga wala ta nakakita. Makakon mo na. Nga sa pagpamatuon, nga tama ang kamatuoran. Amin, but sing ano, nga ginahambal, kamatuoran. Kini basta-basta ang natawag nga pagka-Kristohanon nga ang destinasyon mo sa langit. Nagkatuota mo amon ng punto dra. Nasaling nga
Halimbawa karon pamakutong ka palangit kin ka bala. Paano mo pamatudan? Umay naman ato mga corner din, may ara akong passport pa langit mo. Oo. Ano, may eroplano ka? Di ka kayang eroplano. Hindi ko na yan plano. Di ka ni kabot ka ni sa Mars. Lupok siya. Amo na kakuyaw ang pagtuo. Hindi basta-basta. Sa taon pa, kung anong imong ginatuuhan, no, bisan sa kabugusan in general, dalo niya kasi na, kung diin ka padulong. Para sa karon sila, nagatuo lang daw sila nga mo ni gamana ng Diyos amo ni. Pero dalon sila sina pa impyerno. O para sa karon, amo nga proteksyon sang Diyos sa ila tungod sa kay Abraham. Kay nagahulat pa sila sang ilang Mesiyas, kani mga Israelites. Nga si Jesus amo na ilang Mesiyas. Kay gapaabot sila sa ilang Mesiyas nga amo ang magdumala sa bugos sa kalibutan. Tama man. Ang problema lang kay ang ilang pamaagi nga mga pagbadbad ang gusto nila matabo. Pero mayo no kay sila nga precious kay kita ba kay nagtuo kita sa kay Jesus Christ nga siya ang pamagi sang kaluwasan. Amo na kon sing iban. Si Jeff ba to? Makano? Sila niya. Kung tama sila, kung tama siya, sila niya, murag si Jeff, ako pakato ko sa impyerno. Kung tama siya. So siya palangit, o kung paraiso, paraiso ba na ila, destinasyon. Siya, pa impyerno. Mga Muslim ba? Oh, So, paraiso. So siya pa impyerno daw. Pero kung tama ako, sila ni Jeff, pa impyerno siya. Di ka naman pamatuod. O mo na nga di basta-basta ang imong ginatuohan nga nagatuo ka. Kaya para sa atong karon nga may ala kita sa destinasyon langit nun. Matuod gina siya. Paghupot nimo sa kamaturan. Kay kung nagkamali ta sila ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, kung walay pagkabanhaw, kaluluoy ta ba? Pa-impyerno ta. Pero kung may ara sang pagkabanhaw, si Jesus Christ na banhaw, palangit ta. Sila pa-impyerno. So hindi basta-basta ang imong ginatuhan. Destinasyon na nimo hangtod sa asaman. So atong pagtulunan din hindi basta-basta pod. Diya mo na maghatag sa imo sang kaligong kapagunan sa kaluwasan sa Kristiyano nga pagkinabuhi. Sige, magaprita. Let's pray. Sa imo bala nga Amay, salamat Ginoo sa pagtigom mo sa amon sa mga higayong Ginoo, sa tinutuyo Ginoo sa pagtubo, sa pagtuon, sa pagintindi sa among kahimtang, sa pagtoda kay Jesus Christ nga sa destinasyon Ginoo sa nga naay destiny Ginoo nga langit nun tungod sa kay Jesus Christ nga sa imong grasya, sa imong pamagi. Kundi salamat sa teaching ministry kang confirmation ng Holy Spirit. Bisan Ginoo sa kasiguradong Ginoo na ginatawag nga spiritual IQ, spiritual understanding sa imong mga pagtulunan of keeping on, moving on to be like Christ. Gani sa imong grasya sa imong pamagi nga nadangop tanang ginapasalamatan tanan sa imong gyapon nasalig pinagi sa ngalan ni Jesus Christ. Amen.